Okay po. So good morning ho sa bawat isa. At tayo po ay magsisimula na sa ating panliliguang paaralan sa umagang ito. So we thank God for this time na tayo ay sasamba muli sa unang bahagi ng ating pagsamba sa umagang ito. So sa ating pagsisimula ng ating gawain ay muli tayo umawit sa ating Panginoon sa umagang ito as we sing our opening song, Crown Him with Many Crowns.
Okay, so this time ay tayo sa ating pagkisiwala ng ating Sunday School before our teacher ay magturo sa atin sa oras na ito, ay tayo po ay manalangin muna. Let's pray. Father God, nagpapasalamat kami sa araw na pinagkaloob niyo, Panginoon. Sa araw na ito ay para sa inyo at sa iyo lamang, Panginoon, ay muli naming inaalay ang aming sarili bilang haing buhay, Panginoon. At sa oras na ito ay nawa ay siyasatin niyo puso't isipan po namin, Panginoon, sa anumang karumihan, sa anumang pagkakasala, dahil ang katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, ay sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya Lord, patawarin niyo kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan at paalahanan niyo po ang bawat isang kapatiran ko ay araw niyo to, Lord, ay hindi para sa amin to. Kaya Lord, dalhin niyo po kami sa inyong katotohanan niyo masalita gamit ang iyong guro. Tulungan niyo siya sa tunay yung banal na Espiritu, Lord, at ganoon din sa amin na makikinig, Panginoon, at maging pagpapala at maging hamon, Panginoon, ang iyong salita sa umagang ito para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang aming pagsamba sa umagang ito. At ito namin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time, ay ibigay na po natin sa teacher natin. Good morning po sa lahat. Ayan, muli ay narito po ako. Kahit pagod ay salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay makakapagturo. So parang Sabado na lang ang pahinga. Oo nga, hindi, pag Sabado nag-aaral naman ako. Then Linggo magtuturo uli. Tapos Monday to Friday ay magtuturo po muli. So doon talaga ako tinawag ng Panginoon sa pagtuturo. Sa araw pong ito ay medyo sensitibo ang ating pag-uusapan. Hindi ito palaging Actually, maraming Kristiyano ang pag pinag-uusapan itong bagay na ito, ayaw nila itong isipin. At actually, ayaw nilang pag-usapan. Kasi ito ay taliwas na taliwas sa modernong pagkakakilala natin sa Diyos. Kasi pinapakilala ng mundo ngayon na ang Diyos ay mapagmahal, maunawain, may grasya, may biyaya. Pero itong seemingly o parang itong attribute o kakanyahan ng Diyos na ito ay lumalaban doon sa mga attribute ng Diyos na love, grace, at saka yung mercy niya. At sa araw po na ito ay pag-uusapan natin itong puot ng Diyos o yung the wrath of God. At alam naman natin na ang Biblia ay very open sa pagpapaliwanag nitong wrath of God na ito. At bakit ito ay isa sa mga attribute ng Diyos. Isa sa mga bagay na may ko-connecta natin dito is ito po ay warning. Hindi lamang sa mga Kristiyano na mamuhay ng may kabanalan, kundi lalong-lalo na sa mga unbelievers, na kung saan ay sila po ang makararanas nitong wrath of God. So sa ating po pag-aaral ay mayroon po tayong tatlong objectives. Unang-una, i-explain natin bakit kailangan na ang Diyos ay may puot o may galit. Saan ba nagmumula at saan ba kumbaga papunta ang doktrinang ito? Bakit parang out of nowhere, bigla na lang, bakit may galit ng Diyos, may puot ng Diyos? And also, we'll be explaining various modes o yung nature ng galit ng Diyos. Ano ba yung uri ng galit na meron siya? And also, sa pag-aaral na ito, gusto natin na matatak sa ating mga puso yung holy fear. Meron tayong banal na pagkatakot sa ating Diyos na kung saan siya yung huhusga sa mundong ito. At sa huli, mga kapatid, yung pinakamaganda na objective is para magkaroon tayo ng pagpapasalamat. Dahil alam nyo ba, kapag isa kang believer, ligtas ka dito. Kaya dapat tayong mga believer, pinag-uusapan natin ito. Bakit? Dito natin makikita yung ating pag-asa. Yung unbelievers, walang pag-asa. Yung wrath of God, mararanasan nila.
Pero tayo, we are saved. Bakit? Meron tayong Kristo. Meron tayong Kristo sa ating mga buhay. At ngayon, kung wala tayong Kristo sa ating mga buhay, we deserve the wrath of God. But because Christ suffered on the cross, meron po tayong kaligtasan. At alam niyo po ba, isa po ito sa kaligtasan na natamo natin. Kaligtasan sa puot ng Diyos. Kaligtasan sa Diyos na alam natin na galit. Ngayon, merong quotation na nagsasabi na paano natin marireconcile yung pagmamahal ng Diyos. Ito yun, the wisdom of God devised a way for the love of God to deliver sinner from the wrath of God while not compromising the righteousness of God. Ang dami kasing attribute, di ba? Unang-una, ang Diyos ay banal. Siya ay matuwid. Mapagmahal din siya at matalino din siya. So dito daw, sa doktrina ng the wrath of God, dito na-reconcile yung tatlong yan. Ayon sa katalinuhan ng Diyos, paano na i-demonstrate yung katalinuhan? Yung anak niya ay kanyang ipinadala. Paano na-demonstrate yung pagmamahal? Yung kanyang anak na pinadala ay namatay para sa mga makasalanan. At sa pagkamatay ng anak niya na si Kristo, doon po na-satisfy yung God's righteousness. Ibig sabihin, yung justice, yung hustisya ng kasalanan ay na-satisfy. Kumbaga sa isang korte, hindi ka pwedeng lumaya ng walang parusa, di ba? Ang nangyari lamang po sa atin ay ganito. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak at yung anak niya ang umako ng lahat ng ating parusa. Still, kahit anong mangyari, God is just, God is righteous. Bakit kaya? Bakit kaya kailangan ng puot ng Diyos? Why we need? O kumbaga, the need for God's wrath. Bakit ba kailangan itong doktrinang ito na maintindihan natin? Unang-una po, ito pong doktrinang ito ay meron po itong kinalaman sa holiness of God. Di ba napag-usapan natin na ang Diyos ay banal. At ang Diyos, galit yan saan? Sa kasalanan. At mga kapatid, this is the expression. Yung galit ng Diyos ay hindi dahil galit lang siya. Kundi dahil isa siyang banal na Diyos at ayaw niya ng kasalanan. Marami nagsasabi na ang Diyos daw ay na sobrang mapagmahal niya, hayaan ka lang niya na magkasala. Mga kapatid, maling kaisipan po yan. Never na ang ating holy God will allow you to sin. And will allow you to continue to sin. Bakit? Hindi na yun attribute. That's not love. Kunwari, pag mamahal mo ang isang tao, tapos nagkakamali na siya, papabayaan mo lang ba siya? Di ba hindi po? Tingin ko, ang pinaka-biblical na gawin is to tell that person, kapatid, nagkakamali ka na. That's a loving gesture mula sa atin. Kasi bakit? Yun ang tinuturo ng Diyos na ayaw niya ng mali, ayaw niya ng kasalanan. Kasi nga, ulitin ko po, bakit nagagalit ang Diyos? This is an expression of His holiness. Banal ang Diyos. At never napapagitna siya o magiging neutral siya sa kasalanan. Laging galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga po, itong puot ng Diyos ay dapat pinag-uusapan. Bakit? Para makita natin at ma-evaluate natin ang bawat isa patungkol sa ating mga ginagawa araw-araw. Baka maya-maya po tayo po ay namumuhay na sa kasalanan. At kapag namumuhay po tayo sa kasalanan, ito po yung nakakatakot na bagay. Ang galit ng Diyos ay nananahan sa atin, mga kapatid. At syempre, ayaw po nating mapunta sa ganung bagay. Kaya po tandaan po natin na itong galit ng Diyos ay hindi galit na katulad ng sa tao. Kasi ang tao, kapag nagalit, makasalanan tayo eh. We are not holy. We are not godly. In a sense, di ba?
So, nagkakasala tayo. Ang kaibahan lamang ng Diyos is yung galit niya ay hindi dahil siya ay galit lamang, kundi dahil galit siya dahil isa siyang banal na Diyos at galit siya sa kasalanan. Ano ba yung mga nature nitong puot ng Diyos na ito o yung galit ng Diyos na ito? Unang-una, ang nature is, meron pong 7. So, pag-aaralan po natin lahat yan. Una is, one aspect of God's wrath is that it is abiding. Pag sinabing abiding, yun po yung binanggit ko kanina, na ito po ay nananahan. Kung ang banal na espiritu ay nananahan sa'yo, wala sa'yo ang puot ng Diyos. Pero kung ang kasalanan ay nananahan sa buhay mo, malamang sa malamang, the wrath of God is abiding. Ano pong sabi dyan? God's wrath is already abiding on the head of sinners. Sa ulo ng mga makasalanan, nandyan na yung galit at puot ng Diyos. Hinihintay na lamang kung kailan ibubuhos. At we are very blessed. Bakit? Yung puot ng Diyos na dapat ay mapupunta sa atin, sinalo na yan ng Panginoong Jesucristo. At wala na po yung puot na yan sa atin ng Diyos. Kung we are a true believer of Christ. Yun yung idea. Being a true believer of Christ will expel the abiding wrath of God. Romans 1:18, sabi diyan, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Lahat ng kasamaan, lahat ng karumihan, and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Ngayon, yung pong galit ng Diyos na nananahan sa mga unbeliever ay pinipigil lamang. Pero darating ang panahon, yung abiding wrath na yan, yung nananahang puot ng Diyos sa kanilang mga unbeliever, ay ibubuhos po yan ng Diyos. What is the good news? Exempted po ang mga Kristiyano. Dahil si Kristo nung sa krus, sinalo niya lahat ng yon para sa atin. So ito yung hope na mayroon tayo. Na at the latter part ng human history, sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ikalawang pagbabalik niya, walang puot ng Diyos. Wala ang puot ng Diyos sa ating mga ulunan. Hindi natin yan mararanasan. Tandaan niyo po, ang galit ng Diyos ay nananahan. Kung isa kang makasalanan, wala kang Kristo sa buhay, hindi ka nanampalataya kay Kristo, hindi ka sumusunod sa Kanya, yung galit at puot ng Diyos na ito ay mananahan sa'yo. Hanggang hell o hanggang doon sa Hades, hanggang sa impyerno. Kasama mo po itong galit ng Diyos na ito. Ikalawa, it is also a catastrophic wrath. Yung puot ng Diyos, minsan ito po ay nagdudulot ng mga mapanirang bagay. At alam natin na sa human, o sa biblical times, maraming mga tao na severely ay pinarusahan ng Diyos. Unang-una, yung flood sa Genesis. Di ba? The Great Flood. Sobrang sama ng tao. Anong ginawa? 40 days, 40 nights. Bumukas ang lahat ng streams, lahat ng sources of water. Nagkaroon ng global flooding. And that is a catastrophic event. Yun po yung sinasabing catastrophic wrath. Matindi yung catastrophe. O sabihin na nating dilibyo na mangyayari kapag ang Diyos ay kumilos at ibinuhos niya yung kanyang galit. Hindi lang po yung Great Flood, meron pa. Naalala niyo ang Sodom at Gomorrah? Umulan ng apoy. And that's wrath of God. At alam natin kung bakit, ano ang dahilan noon. Homosexuality. At nakakatakot. Kaya nga ngayon, maraming nagtatalo talaga
patungkol sa same-sex marriage kasi nga that's the peak of homosexuality. Gusto nila na makasal, gusto nila na, kumbaga sasabihin nila, this is an expression of love. Pero in the Bible, love doesn't mean you need to sin. Kumbaga, hindi love is equal to sin. Kasi bakit? Kasalanan ang homosexuality. Ang pagpapakasal sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Pero ang sinasabi nila, ang kiniklaim nila, this is the expression of our love. Pero tandaan po natin, yung love na yon is what? Worldly love. Iba po yung godly love. So, sa Sodom at Gomorrah, because of homosexuality and marami pang mga kasalanan, alam po natin yung dilubyo na nangyari sa kanila. At actually, marami pang, kumbaga, sabihin na natin, hindi masyadong kinawento lahat sa Bible. Yung mga matitindi pang nangyari na dilubyo during this time, di ba? Maikli lang kasi yung kwento, hindi ganun ka, kumbaga, hindi detailed. Kasi hindi naman ganun ang Bible. Ang Bible ay hindi detailed. Kinakwento lang niya more on descriptive part. Ano ba po? Yung sa Egyptians, naalala nyo? Yung 10 plagues. Maraming plagues yung nangyari sa mga Egyptian. Kasi bakit? Ayaw hayaan ni Pharaoh na mag-worship ang mga Israelites. Ayaw niyang pakawalan. Hanggang sa kahuli-hulihang plague, namatay ang panganay na anak ni Pharaoh, doon lamang niya pinakawalan. Pero matigas ang puso niya, sinundan pa rin niya ang mga Israelita. At nakita natin sa mga dilubyo na ito, in a sense, catastrophic wrath is yung expression, pagpapakita ng Diyos ng galit niya. At actually, kung pag-uusapan ng theology, this is only the fingers of God. Daliri pa lang yan ng Diyos. Wala pa yung talagang buong galit niya. Kasi kung magagalit siya ng tuluyan, ng buong buo, malamang magugunaw tayong lahat. Or in a glimpse, wala ang lahat ng ito. Because He is God. So dito po, once again, catastrophic wrath, merong dilubyo na dala ang galit ng Diyos. At kung iisipin nating mga Kristiyano, nakakatanggal ng, kumbaga, bigat sa dibdib. Kasi hindi mo mararanasan tong bagay na ito eh. Daligtas ka dito. Yun ang ina-assure ng Bible kung nakay Kristo ka. Ikatlo, it is also what? Consequential wrath. Kung ano yung ginawa mo, yun din ang babalik sa'yo. So yung pong principle ng sowing and reaping, pagtatanim at pag-aani ay i-apply natin dito. Ano bang sabi ng Galatians 6:7? Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, he will reap. Mga kapatid, ang kasalanan o yung mga mali nating ginagawa sa buhay, lagi po yang kakatagpuin ng galit ng Diyos. Kaya nga po, ano yung encouragement sa mga Kristiyano? To live a holy life. Why? Because God is grieved, hindi lang nalulungkot ang Holy Spirit kapag gumagawa tayo ng kasalanan, kundi syempre meron ding puot ang Diyos sa kasalanan. Kaya mga kapatid, may encouragement, mamuhay po tayo ng naaayon sa ating pagkatawag. Mamuhay tayo ng merong kabanalan. Dahil yun ang gusto ng Diyos sa atin. We live like Christ. Hindi perfect kasi baka isipin natin na perfecto, hindi tayo nagkakasala. Hindi po, mga kapatid, we will fall into sin. Pero iba kasi yung nalaglag ka sa kasalanan at iba rin yung namumuhay ka sa kasalanan. Kasi maraming Kristiyano na akala nila ay falling into sin lang sila, pero hindi. Minsan lifestyle na nila na magkasala. Kumbaga, walang burden na magbago. Walang burden na lumapit sa Panginoon at magsisi sa kanyang kasalanan. Without repentance, mga kapatid, mahirap pong ipakita yung ating pong tunay na pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid,
Alalahanin po natin na itong galit ng Diyos, ito po ay consequential. Unbelievers, sinful people, will be met with God's wrath. At salamat sa Panginoon dahil wala sa atin ito, itong puot ng Diyos na ito. Wala yung consequence sa atin. Bakit? Yung consequence ng kasalanan natin ay pinataw na kay Kristo. At yun yung maganda. Doon napuputol yung consequential wrath kay Kristo. Siya yung tumanggap ng ating consequences na dapat tatanggapin natin. Kaya nga may kaparusahan ng kasalanan at hindi tayo ang nanagot doon. Si Kristo ang nanagot sa lahat ng yan. Yung consequences ng ating mga kasalanan. Ikaapat, it is abandoning wrath. May dalawang uri lamang ng tao sa theology. Isang maliligtas at isang hindi maliligtas. Yung mga maliligtas, they are predestined to be saved. Kumbaga, predestined sila na maligtas, makakilala kay Kristo, manampalataya sa Kanya, ma-adapt sa Kanyang pamilya, magkaroon ng holy life, and then mag-glorified. At meron po ang isang tao na iniwanan ng Diyos sa kanilang kasalanan. At dito po sila papasok sa abandoning wrath. God's wrath expresses itself when the sinner, mga kasalanan, after repeatedly rejecting the knowledge of God and the gospel of Christ, is abandoned by God and turned over to the pursuit of their own sins. Hindi po tama ang paliwanag na ganito, na meron daw tao na predestined to heaven. At meron din daw taong predestined to hell. That's wrong. That's double predestination. Hindi po tayo naniniwala doon. Ito po ang tama. Meron mga taong predestined to heaven at meron namang mga taong hinayaan na ng Diyos sa kanilang kasalanan. That is the abandoning wrath. Although, para siyang, ang idea is eternal separation, that's the idea. Pero yung puot ng Diyos, bakit may puot? Kasi nga makasalanan sila eh. So hinayaan na sila. Hindi naman sila mananampalataya eh. Kaya po hindi lahat maliligtas. Kasi bakit? May mga taong inabandona na ng Diyos. At this is the wrath na nananahan sa kanila. Yung abandoning wrath. Pag iniwan ka na ng Diyos, ikaw na ang pinaka-miserableng tao sa buong mundo. Mga kapatid, iiwanan tayo ng lahat. Pero sana sa buhay natin, buhay Kristiyano natin, huwag tayong iwan ng Diyos. Kasi yun ang pinaka-tragic. Kasi the truth of life is, everyone will come and go. Mga kaibigan natin, darating, mawawala. Kahit yung asawa, mga anak natin, darating yan, mawawala. Pero ito yung asamin natin, na hindi tayo iwanan ng Diyos sa buhay na ito. Dahil kapag iniwanan niya tayo, ibig sabihin hindi niya tayo anak at hindi tayo makakapunta sa langit na kung saan nandoon siya. God has abandoned us. At kapag nangyari po yun, hindi po tayo ligtas mga kapatid sa pagbubuhos ng puot ng Diyos. Nakakatakot po yan. Letter E, eschatological wrath. Hindi po ako magtatagal dito kasi ang eschatological ay medyo masyadong malalim sa theology. Eschatology is the study of last days, yung mga huling araw. Anong mangyayari bago dumating ang Panginoong Jesucristo? And one of the idea or one of the things na mararanasan ng mga tao is yung pagbubuhos ng galit ng Diyos. Ibig sabihin, yung galit ng Diyos sa mga huling araw ay mararanasan ng tao. That's the eschatological wrath. Bago dumating ang Panginoong Jesucristo, sa Revelation 19, darating siya eh. Tapos, sa bandang Revelation 15, chapter 15 hanggang 18, dyan po natin makikita yung wrath o yung pagbubuhos ng galit ng Diyos sa sanlibutan na makasalanan. Letter F, it is eternal wrath. Panghabang buhay, walang hanggan. Kahit saan ka magpunta, nandyan ang galit ng Diyos. Sabi niya, no, the wrath of God is displayed in hell. Mga kapatid, hell is the peak of God's wrath. Marami nagsasabi na sa hell daw ay wala doon ang Diyos. No, I beg to disagree because according sa theology, ang Diyos ay nasa hell o nasa impyerno. Nandoon siya
at ine-execute niya yung punishment. At nandoon din siya, anong nature niya during, kumbaga, pag nandun siya sa hell, anong nature na meron siya? Ito po, siya ay isang mapuoting Diyos. Galit na Diyos. Bakit? Sino ba ang mga nasa hell? Unbelievers, sinful people. Galit siya sa kasalanan. Marami nagsasabi na ang makasalanan daw ay mahal ng Diyos. At ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Para kasing minsan nagbibigay yung idea na yun na ay mahal naman ako ng Diyos eh. Makasalanan ako pero mahal ako ng Diyos. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang pinapadala sa impyerno ay hindi po yung ating mga kasalanan. Ang pinapadala sa impyerno ay yung taong makasalanan. So it is not a license for us to freely sing dahil alam natin na mapagmahal ng Diyos. That's not the idea. Huwag nating gawing kumbaga gate pass. Ay, mahabagin naman ng Diyos, maawain naman ng Diyos, mapagmahal naman siya. Maintindihan niya ako sa mga ginagawa kong mali. Hindi po ganoon ang pag-iisip. Dahil bakit? Eternal ang wrath ng Diyos. Kapag nasa hell ka na, doon mo marirealize na mali ang mga ginagawa mo. Lastly, pinakamaganda sa lahat, at actually, ito yung magiging preaching ko mamaya, it is redemptive wrath. Pag sinabing redemptive wrath, ito po ay nakapagliligtas. Napakagandang pagtatapos nakapagliligtas. At sino ang nasa sentro ng pagliligtas na ito? Si Kristo. Mga kapatid, mamaya sa preaching ko po, papalalawigin ko itong redemptive wrath na kung paanong si Kristo, tayo po ay naligtas dito sa puot ng Diyos. At anong kagandahan meron ang doktrinang ito? Marami kasing nagsasabi na nakakatakot daw ang doktrinang ito. Dahil dito makikita na galit ng Diyos, may puot ng Diyos. Kumbaga kakaiba sa Diyos na ating palaging naririnig. Kasi hindi masyado itong pinag-uusapan eh. Pero dito natin makikita na sa likod ng doktrinang ito ay mayroong kagandahan. At makikita po natin yan sa pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So mamaya pag-uusapan po natin yan. Actually, kasama pa rin ito mamaya sa preaching, itong lesson na ito. Hindi nga lang buo. May mga ibang parte na tinanggal na ako dahil hindi siya ko-connecta doon sa buong preaching. So, all in all, mga kapatid, ito pong puot ng Diyos ay pinag-usapan sa buong Bible. Binabanggit po ito sa Biblia. At ito po ay isang katotohanan na dapat nating maintindihan at maunawaan. Any question po? Baka meron pong tanong or mga part na kung saan kayo ay nalilito. So nandiyan naman po, abiding, catastrophic, consequential, abandoning, eschatological, eternal, and also redemptive. So yan po yung 7 nature ng galit ng Diyos. At itong galit ng Diyos na ito, hindi lang siya galit dahil galit siya. Galit siya because of His holiness. Napopuot siya sa kasalanan dahil isa siyang banal na Diyos. So yun po yung kabuuan ng ating pag-aaral. Wala na ito eh. Oo, question and answer na po tayo. May mga tanong po? Sa online, baka... Hello. Sa online po ba, may tanong din po ba? Pwede kayo magtanong sa online din. Sige, take away lesson. Any insights? So baka may dadagdag o kung ano man. Para lang sa akin, doon ako na sa yun bang question na yung redemptive wrath. Kasi nga, tayo na kasi yun bang napakapalad natin na tayong mga Christian na is, bago tayo naging Christian, na muna tayo, yun bang kasama pala tayo doon sa yung eternal wrath na yung itatapon sa impyerno. Pero bilang bali sa takot na rin natin na mapasama tayo doon, yun ang bali nakatulong pa para lalo tayo mananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo nakilala sa
Panginoon dahil sa takot na rin. Yun. Actually, yung idea na yan Redemptive is, ang tawag dito, at first, takot. Pero as the days go by, dapat nagbabago. Hindi ka nag-ooperate sa takot mo sa Diyos. Kundi dahil nagkakaroon ka na ng relationship sa Kanya, it's now out of love and obedience. Sa una, pwedeng ma-driven tayo ng takot. Ay, may impyerno. So that's kumbaga, yun yung bagay na ginamit ng Diyos para ikaw ay makakilala. Pero as you know, o come to know the Lord, dapat nagbabago. Hindi ka natakot sa Kanya. Kasi meron ka ng relasyon sa Kanya. So never na buong buhay natin ay driven tayo ng takot. Kasi ang Diyos ay hindi naman dapat tayo matakot sa Kanya. Because He is a loving Father to His, kumbaga, mga anak niya. Tayo mga anak niya nung kumilala na tayo. So, para lang ma-qualify natin, yeah, at first, pwede. Nagamitin ng Diyos yung takot mo sa Diyos para kumilala sa Kanya. Pero hindi dapat yon. I think hindi dapat yun habang buhay na driven ka ng takot mo sa Diyos. Sa latter part, dapat yan ay more on love and more on obedience. At syempre, kasama na dyan yung pagkakilala mo sa Kanya bilang Ama at bilang Diyos mo. Yun lang po. Sino pa ho? Kasi may mga naligtas na ganun eh. Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Tinakot eh. Paano kung ganun? Tapos, di ba, may mga ganyang kwento eh. Naligtas dahil sa takot. And praise God, kasi bakit? Naligtas eh. Kahit anong means and or ways o paraan na naligtas ang tao, sa Diyos ang papuri. Nagsimula ka man sa takot, pero naniniwala po ako na dapat ang isang Kristiyano ay magtatapos sa pagmamahal at tunay na pagsunod sa Diyos. Kumbaga, yun na yung kanyang driving mode. Hindi na siya takot. Naniniwala ako sa Diyos kasi takot lang. Magtakot ka lang, paano kung mawala yung takot mo, edi mahirap na po yan. Insight? Any question? If wala na, May tanong pa? Wala na? Sa online? Pwede kayo magbukas ng mic? ayaw daw kasing pag-usapan to, kaya ayaw nilang ano. So itong topic kasi na ito is very sensitive. At hindi ito palaging pinag-uusapan. Kasi masakit na topic ito pag pinag-usapan. Na aking tanong? So yung sabi kanina is di ba? Sabi mo hindi sa takot, di ba? So magiging kasi diyan, magiging basihan diyan kaya magkakaroon ng hindi takot yun eh. Yung give reverence to the Lord. Yung the fear of the Lord pa rin. Is to, ganun pa rin dapat meron pa rin exercise pa rin ng Kristiyano in the fear of the Lord, not to become fear dahil may matubid na galit siya. But to fear Him because who is a fire authority and a God who save us sa buhay na ito. Kaya yun yung doon. Magiging driven pa rin natin as a Christian. Di dahil natakot ka dahil pupunta sa pero wala na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. Ayun, sige. Meron pa? May tanong? Wala nang insight? O mahirap talaga mahirap talaga question. Mahirap talaga aralin yan. Kasi the common of the pinag-uusapan sa tao kasi is about love. O ba? Grace. Faithfulness, yan, yung mga ganyan. But yung holiness and the righteousness of God, or the righteous wrath of God is not pinag-uusapan talaga yan. And sa akin kasi, before we end, as we learn na mayroong matuwid na galit ang Diyos, we Christian naman ay hindi natin pwedeng exercise yung ganyan kasi hindi natin, kagaya sabi ni Brother Mark, it's not the same na galit na ina-exercise ng tao sa Diyos. May prinsipyo ang Diyos about sa galit eh. Huwag mo pabayaan palubugin ng araw, nagalit ka pa rin sa tao. Kaya, we as a Christian, we need to not compare our wrath kagaya ng Diyos. Kasi ang Diyos, matuwid ang kanyang galit. Tayo kasi, pagka nagalit kasi, may vengeance yan eh. Gusto mong yan eh. Gusto mo nang bugbugin yan or gusto mo nasa isip mo na, gusto mo nang patay mo na. Ayan, ganyan. Malamang. Talaga. Ayun. Kasi that's the human response. Kunwari, sabihin na natin, the worst case scenario,
nasaktan yung anak mo o something na may ginawa yung someone sa anak mo, ang unang ano niyan, magagalit ka at gusto mong gumante. Pero ang Diyos ay hindi, yun yung kaibahan ng Diyos. Magagalit siya, not to the point na, syempre, hindi naman siya makasalanan eh. Tayo kasi ay merong sin. Kumbaga, mayroon tayong sin nature. So, kapag yun ay nag-act, yun na. Hindi ko na alam kung anong gagawin natin. Di ba kahit naman ako eh, pag napupuno ako, nagkakasala ako. So, yun po ang iiwasan. Baka kasi sabihin nyo, ay may galit pala ang Diyos. So, ako parang pwede akong magalit. Hindi po. Kasi ibang-iba ang nature ng galit natin sa galit ng Diyos. Bakit? Kasi yung galit ng Diyos, connected yan sa lahat ng attribute niya. May grace pa rin, may mercy pa rin, may love pa rin, immutable pa rin siya. Lahat ng yun kasama pa rin doon sa kanyang galit. Kaya nga out of love, para sa tingin nyo ito, meron taong nanampalataya kay Kristo, merong taong hindi. Out of love, lahat maliligtas. Is that fair? Is that righteous? Is that just? Siyempre hindi, di ba? So, that's the requirement of the Bible eh. Ang kumilala sa Panginoong Jesucristo. Tapos yung mga hindi mananampalataya ay makakasama mo sa... Hindi naman sinasabi natin ayaw natin silang makasama. Pero kumbaga, mawawala yung idea ng pagiging matuwid ng Diyos. It's very unfair. Because God is just. Ngayon, yung justice dapat nasa Kanya. Yun nga lang kasi, ang nangyari sa atin, pare-parehas naman tayo makasalanan. The idea lang is, dahil tayo ay niligtas ni Kristo, yung justice ng Diyos ay nasatisfy through Christ, wala na tayong puot ng Diyos sa atin. Yun lang ang kaibahan natin. Kaya nga wala po tayong dapat ipagmayabang. Bakit? Si Kristo lamang ang dahilan ng ating kaligtasan. At bakit tayo naligtas? Babalik pa rin tayo sa cross. Siya palagi. Kumbaga lahat ng attributes na ito, pagko-connect-connectahin natin, palagi po yang magkakasama. Hindi sila pwedeng maghiwa-hiwalay eh. Kaya yung puot ng Diyos, kapag ipapaliwanag po natin, wag po nating ipaliwanag ng labas sa lahat ng attribute niya. Ganun po yung ginagawa natin sa attributes of God. Pinagko-connect-connecta natin. Pero ang number one connection dito is yung sa holiness ng Diyos. Meron tayong banal na Diyos. At itong banal na Diyos ay galit sa kasalanan. Kumbaga, yun yung pinaka-main idea ng lesson na ito. Ngayon, dahil galit siya sa kasalanan, paparusahan ka niya because He is righteous and just. Pero yung parusang yon para sa mga believer ay napunta kay Kristo. And the unbeliever sila yung bubusan ng galit. Mga unbeliever po So, sila po yung makakaranas ng galit ng Diyos at ng Diyos. Wala na? Sa online, wala na po. So, kung malinaw po ang ating aralin, ay salamat po, Brother Mark. So, this time, ay tayo po ay... Ikaw na ba? Manalangin muna tayo. Ikaw na bala. Let us pray. Aming Amang Banal, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sapagkat naintindihan namin na Ikaw ay isang mapuoting Diyos. At hindi ka napopuot dahil lamang gusto mong magalit. Dahil alam namin, Panginoon, ang iyong galit ay nagmumula sa iyong kabanalan. Ayaw mo ng kasalanan. At ang number one prayer namin, Panginoon, tulungan mo kami na tumayo sa iyong harapan na malinis at walang kasalanan. Tulungan mo kami ng mga anak mo na lumakad sa kabanalan. Alam namin na walang perpekto na paglakad. Pero Panginoon, nawa yung direction namin papunta sa kabanalan. At hindi po namin magagawa ito nang hindi mo kami tutulungan, Panginoon. Wala kaming lakas, mahina kami. At kalimitan pa nga ay palagi kaming nalalaglag. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. At Panginoon, salamat din sapagkat alam namin na itong puot na ito ay hindi na nananahan sa amin sapagkat meron kaming Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, nag-aalay ng kanyang buhay. Siyang nagbigay ng hustisya para sa aming mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusa para sa amin.
upang ito pong puot ng Diyos o yung puot po ninyo, Panginoon, ay mawala sa amin. Salamat sa pagliligtas na ito. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo. At nawa, Panginoon, ang aming pong panalangin na sa tuwing maalala namin ng doktrinang ito, ang pag-aaral na ito, ay makita namin ng aming Panginoong Jesucristo na kung saan taos puso na inalay ang kanyang buhay para sa kaligtasan. Kaligtasan sa puot mo na naghihintay sa amin. Pero salamat sapagkat mayroon kaming Panginoon na nagligtas sa amin. Nawa, ito pong katotohanan ito ang magbigay sa amin ng mas masidhipang pagnanasa na mahalin ka, sundin ka, at mas kilalanin ka pa sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat, Brother Mark. So this time, ay iabot po natin ang ating Sunday School offering as we end our Sunday School. Salamat po sa mga kapatid natin nag-join sa online. So at 10:15, we will start our worship service. So, God bless po sa bawat isa.